Guys, welcome to my channel. So kanina paggising ko, no, maingay ang social media regarding sa school shooting na nangyari diyan sa Pilipinas. Okay, so kagabi bago ako natulog, napanood ko pa isang video clip ni Kabengbeng Abi na nagpa-pack up na daw sila, no? So, dahil katatapos lang ng Tax Expo yesterday, Sunday. So kahit pa paano sabi ko, ano kaya related kaya yan? Okay, so eto wala tayong script, pasensya na. Ano lang ako, spontaneous yung aking reaction dito sa nangyari. Okay, so ito yung nakakalat natin mga impormasyon. So so ito yung ito si Pogi, isa sa dalawa. Ito yung isa. Sabi ng sa initial investigation, yung barrel daw na ginamit, yung isa yung Glock 17 nakalagay property of PNP, ganoon. So pag-aari ng police, no? Yung revolver naman pag-aari daw ng security guard. So nung nakita ko yung shooter at saka yung mga kasama natin, yan, mga kaibigan natin, sabi, akala ko ba estudyante mo ba? Hindi ba security guard? Kasi akala security guard yung yung isa sa shooter eh. So isa pala, estudyante pala to si Pogi. I think ito yung 15 years old. Yan. Ito yung 14. Okay. Sinali po sa medical examination at paraffin test ang 2 menor de edad. Ipaparapin test nyo pa talaga. Ipaparapin test nyo pa talaga. Halata naman eh. Obvious na eh. No? Karasan. Na estudyanteng walang habas na namaril sa loob mismo ng kanilang paaralan sa Tacloban City. 3 ang patay habang 11 ang sugatan sa So 3 ang patay. 3 ang patay. insidente. Ang ina ng isa sa mga nasawing biktima gustong mapanagot ang may-ari ng mga ginamit na baril. Ang gusto mapanagot yung mga may-ari ng ginamit na. Paano kung ninakaw nila? I think yun ang lusot. Ninakaw daw nila yung mga baril. Anong gagawin mo? Ninakaw yung baril ko. Anong gagawin? Mula sa Tacloban City, Dapat ang managot yung dalawa. saksila si Rafi Ima. Panahon natin. International High School kung saan dalawa nga o Ayan, yung nagbabarilan sa classroom. Tapos ito pa, no? Pag pinanood yung mga clips, yung mga posts, basahin yung mga comments ng mga kababayan natin. May sinagot ako kanina eh. Sabi, dapat yung mga teachers mag-training na rin, mag-attend ng training regarding ganyan, paano pag may school shop. Ko, anong gagawin mo sa may barel? Kahit 1 taon yan mag-training sa Baguio, sa teachers bill, teachers camp. Anong gagawin mo? May baril. Nabubuang na iba nabubuhay sa fantasy. Akala nyo ba yung mga teacher tuturuan nyo para maging Steven Seagal na didisarmahan yan? No. Ano magagawa ng trainee eh? Sunod-sunod na putok ng barilang gumulantang bandang alas 9 kaninang umaga sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ang mga naipit sa classroom. Eto, ewan ko, sumilip to sa pintuan, nabaril sa balikat to eh. Hindi magtago. Ayun nabaril sa... Ayan, tatamaan yan sa balikat Umaling ng walang iyak at sigaw. Maya-maya. Yun, sa pulisya. Tinamaan ng bala ang isang estudyante Kaya, punta kasi sa pintuan eh. So, ang advice dyan kasi, maski mga experts na sa mga disaster na katulad yan, is to barricade yourself sa room. Kung na kayo sisilip-silip sa and wait for rescue. Duguan na ang kanyang braso. Sa labas, kita ang mga Ito, takbuhan mga estudyante. Siyempre, initial reaction. Bit-bit ng lalaking ito. Ito, kita nyo yung bit-bit na to. Pangit ng angle ko, sorry. Buhan. Bit-bit ng... Yan. So, kita nyo, babae ito babae. Okay? Nakakainis kasi, ang bilis ng pulis magsalita na, related daw to sa bullying. So, sabihin mga babae ang nambully sa'yo, hindi. Random, binaril niya lahat kahit sino. Babae niya, 2 lalaki, yung isa nga, akala mo, security guard or militar sa gupit pa lang Matipuno Tapos, di ba?
parang ang bilis mo na maideklara na bullying to. Ang lalaking ito ang isa sa mga biktima. Tapos may isa pang babae. Babae Sa pares. puwang ito. Ito, isa na naman babae. Sa pulsa pa to. Di ba? So, huwag niyo sabihin agad na bullying. Oh. Sabihin, mas maganda pa, irerespeto ko pa kung sinabi niyo nag-iimbestiga pa kami. Dahil it's too early to declare na related to sa bullying. Kasi parang binigyan mo agad ng palusot yung shooters. Kitang pagresponde sa isa sa Ito, mga estudyante babae, na nagtamo ng tama ng bala sa binti. Sa paa. Base sa investigasyon ng Tacloban City Police, 2 estudyante na menor de edad din ang namaril. 15 Sa and hallway pa 14. lang daw, nagpapatok na sila sa kapumasok sa classroom at walang habas na namaril. Random lang po ito na mga biktima nila. Oh, yan. Oh, hindi nila tinarget yun ng bully sa kanila eh. So, please lang, mamang police, huwag kayong masyadong mabilis na mag-declare. Okay? Ayan, baril na ginamit sa Tacloban school shooting, pamayarin. O, paano yan? Gagawin natin solusyon dyan. Tanggalan ng baril ang mga pulis kasi kayo pala source eh. Di ba? Tanggalan ng baril ang mga sikyo. Ganun palagi pag may sakuna, di ba? Ganyan. Tanggalan ng eto si Sir eh. Masyadong mabilis magdeklara na bullying eh. Or a 9mm Glock and a caliber 38 Oh, handspot. yun, galing sa sikyo. Upon verification, the 9mm Glock belongs or was issued to a policewoman assigned in PRO 8. The subject policewoman is now under investigation and placed under custody of the Regional Police Office. Anong gagawin nyo kung ninakaw sa kanya? Di ba? Anong gagawin nyo? You do your due diligence, effort to protect your firearm. Paano kung balak talaga nakawin? Hindi ko sinabi na ganun yung nangyari, no? Kasi yung ibang school shooting, I think sa Connecticut, dito sa US, yung barel, pinatay yung nanay niya, tapos ninakaw niya, ginamit niya yung barel ng nanay niya. Ninakaw yung gagawin. While the caliber 38 revolver is Sa sikyo. registered to a security agency in Cebu City. Tapos yung gumamit, doon mukhang lang sikyo. sa may-ari ng baril. As you said, Ay, nako. Ano pa nga ba? Anyway, para mabilis tayo. Ito yung mga nakalap nating mga pictures. Okay. Kaya nga, ito babae, sa pool din, estudyante. So, wag na lang sasabihin bullying. Mga babae, majority ng biktima eh. Tapos yung isa nga, yung lalaki sumilip. Ito, may tama din. Iba to. Eto, si Pogi, mukhang sikyo. Matipuno. 15 anyos lang yan, 15 anyos. Pero yung katawan niya, pwede nang pang 18, pang 20 anyos. Pwede nang, ayan, San Jose National High School. So, isa pang reaction. A few months ago, may mga nakakadiskusyon ako sa internet na mga Pilipino dyan sa Pilipinas na sinisisi nila na kasi sa Amerika ang luwag, ang sama ng tingin sa Amerika na sabi, ang luwag kasi ng gun laws dyan eh. Kaya ang bilis makabili ng baril, kaya ang bilis makakuha ng baril, kaya may mga school shooting kayo. Paano nyo ngayon papaliwanag to? Nandyan na yan sa Pilipinas ang school shooting. So yung mga, ganun mag-isip, hindi nila maisip, paano nangyari sa Pilipinas to? Sa Amerika lang to kasi maluwag ang gun laws doon eh. Hindi naman maluwag ang gun laws sa Pilipinas, di ba? Pero bakit may school shooting? Di ba? Meron nga kayo, may gun control nga kayo eh. Paano nagkaroon ng school shooting? So, hindi yung pagkaluwag ng barel or gun rights ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng sana ma-match nyo na kasi hindi sumasakto yung paliwanag na kasi doon sa kanila madali lang kumuha ng barel. Hindi yun eh, hindi yung access sa barel eh. 'Di ba? Hindi access sa barel. Bakit? Ano sinasabi ko? Bakit? Sa Amerika, maluwag sa tingin nyo kasi kumpara sa Pilipinas, maluwag, yes. Pero may mga parameters pa rin, mayroon pa rin mga restrictions, like kunyari, syempre, kung ikaw kriminal, hindi ka pwede kumuha ng barel, di ba? Hindi ka makakabili ng barel. So, majority ng mga crimes dito, ginagamit ng mga kriminal, syempre, mga illegal na firearms.
Okay, illegally acquired. Ano ibig sabihin illegally acquired? Siyempre, hindi ka allowed kumuha ng baril, nagnakaw ka ng baril, o illegal 'yon. 'Di ba? And so forth. Marami pang examples. So, ayun. So paano? Paano 'yan? Nasa Pilipinas na yung school shooting. 'Di ba? Hindi siguro 'to yung mapapaliwanag ng mga kababayan ko dati, ganun mag-isip. Sa Amerika kasi luwag eh. Hindi. Ngayon, ang dami kong baril. Ba't di ako namamaril ng tao? Ba't di ako nag-i-school shooting? Ang dami kong baril. 100 plus. 110 yung baril ko. As of last year na nag-count ako. Bakit hindi ko ginagawa? Tapos may isa pa. May sinabi pa yung police. Sayang, no? Sabi ng police. Kasi may red flag na na nagpo-post to sa social media. Nagpo-post to sa social media ng mga baril na nagsushooting siya. Tapos sabi ng police, no, yung spokesperson nila, sana nakita agad para agapan na prevent. Kasi daw signs of violence. So pag nag-post ka sa social media ng barrel or nagsushooting ka, violent tendency na ba 'yon? Is that considered as violent tendency? Paano yan? Kami may mga gun enthusiasts kami, may violent tendency kami. Ganun ba? Parang ini-equate na ngayon, kita nyo? Abangan nyo yan sa Pilipinas Abangan nyo, ini-equate nila yung gun ownership to violent tendency. May mga kaibigan tayo dyan, may mga anak. Hindi ko na babanggit yung mga pangalan. Kasama din nila mag-shooting. Nagpo-post din sa social media. Are you saying na may violent tendency mga yan na dapat i-implement natin yung red flag law? Yung ginagamit ng mga anti-gun dito sa Amerika Red flag law. Wala pang ginagawang masama, kinukumpis ka na yung baril. Diba? Kasi red flag yan Kino-consider nila as red flag. Okay, so ito pa yung mga nakalap natin na ng mga impormasyon, mga picture. To si Pogi, yung 15 years old na mukhang sikyo. Hustisya para sa mga biktima. Simple lang naman yan, di ba? Hammurabis, ito naman yung 14 anyos. No, ito yung police, si Pasensya ang apelyido. Ito yata yung tsahin niya, nagturo sa kanya na bumaril. So sa ninyo, nung nagpunta sila sa gun range, may violent tendency ba yan? Ito, tignan niyo yung t-shirt ni Pogi. Ito yata ang sagot sa sa katanungan. Paano na nagawa to Tignan niyo yung t-shirt ni Pogi. KMFDN, this is a German word. German words. So nag-shooting sila, sabihin nyo, violent tendency na yun. Nag-enjoy nga sila sa gun range Diba? Hindi yan violent tendency. Doon nga nila, yun nga ang pinaka-safe way, to practice firearm safety, firearm na basic handling sa gun range, di ba? Huwag mo sasabihin na na violent tendency pag nag-post sa social media. Sabi dito, pwede ba bakit? Binler kasi Okay. Mukha tuloy alien Mukhang alien walang mata, nakakatakot. Ito, may violent tendency, yes or no, depende sa pagkaka-interpret, pero hanggang wala siyang ginagawang masama, hindi natin pwedeng husgahan. 'Di ba? Saan siya kumuha ng ng AR? Ba't naka-AR to? Mga AR? Saan nakakaduda to Baka merong Okay, eto sagot. Bakit sila pare-parehas ng t-shirt? Bakit sila pare-parehas ng t-shirt? Eto mga mass shooters din tong dalawa sa Amerika. Tapos meron din siya niyan, Ito totoy na totoy to 14 anyos. Ay, hindi yan. Joke na yan. 14 anyos, hindi yan. Tapos, ito, excerpt yata ito ng usapan nila hindi yan. I-download yung, sorry, hindi yan yung gusto kong i-share sa inyo Yung, dali Okay, so, dali ito. So, ang dami na naman, initially, yung mga hakahamoy, bakit daw ganyan, bakit nagkano. So, ayan, ito yung dalawa, Eric Harris, Columbine shooter.
Etong isa, si Natalie Samantha Rapno, ALS shooter. So, mass shooters din. So, bakit ganun? Ba't pare-pare sila ng t-shirt? 'Di ba? So, i-research nyo na lang yan kung ano yung t-shirt na yan. Para mahaba. Ito pinagtataka ko yan. Totoy na totoy itong isa oh. Pero sabi ko sa inyo, big fan ako ng psychology Parang may something wrong dito sa batang to. May something wrong. Etong isa, parang may violent tendency. Ito parang sunod-sunuran dito sa isa. Okay? Before ang sakuna, nag-selfie muna. No, parang sunod-sunuran to isa Ayun, no? Anyway, pa yata sila ng chat na ito nga si mukhang si Kyo ay nagsasabi, alam niya na minor de edad daw sila, hindi sila pwede makasuhan. Nakuha yata yung chat. Okay, so anong reason? Naalala ko a long time ago, no? Sabi nung kaibigan natin na lawyer, sabi niya, parang naniniwala na ako sa iyo, Jason, na may involved na MK Ultra diyan sa mga mass shooting diyan sa inyo. Mind control, doon sa hindi nakakalam, MK Ultra. Okay? Kasi syempre, hindi porket may baril ka, no? Pagka ang sinisi nila yung baril, ibig sabihin ganito yan. Yung baril ng police, naiwan niya sa lamesa, yung shooter ba kinuha, tas tumakbo sa Hindi. Pinagplanuhan nila yan, nag-usap sila niyan. Kung paano nila nagagawin yan. At sabay pa sila dalawa So may planning involved. Ibig sabihin, may planning involved. So pag may planning, so premeditated, di ba? So may intelligence, gumamit sila ng utak. Hindi yung spur of the moment na nabigla lang sila, bilang dinampot na maril na. Hindi, nagplano yan. Nag-selfie pa nga Tapos yun nga, may chat pa nga na nagsasabi na na hindi kami makukulong kasi tawag dito, minor de edad kami. So hindi ko pa lang ma-verify kung totoo to, pero ayan, papakita ko na nga lang din sa inyo. 'Di ba? So, ayun. Tapos, ang bilis haluan ka na, minors can't be charged. Yes, bro. We can be charged, but it says it'll be handled different. We're minors. Okay, hindi ko pa alam kung talagang usapan nila yan. So, okay. Yan pa lang Ibig sabihin, merong intelligence involved, tapos aware sila sa ginagawa nila. Lalo na to, if I have to guess, ito yung mukhang si Kyo. Aware siya, alam niya yung ginagawa niya, 'di ba? So, yun nga sabi nung kaibigan natin na lawyer, sabi, naniniwala si Jason na Siyempre kasi it doesn't mean na may baril diyan sa harapan, mamamaril na. Mga anak ko lumaki na may baril dito sa bahay, no? Minsan hindi naman nakalak yung mga yan. Alam nila o nasaan Kasi pag emergency, pag pinasok kami dito, alam din nila kung saan kukunin, 'di ba? So, balik tayo dun sa picture na pare-parehas sila ng t-shirt. Bakit ganon? Ba't pare-parehas? And then meron pang sinabi sa group chat namin yung kaibigan naming lawyer na yung Netflix daw, meron daw may movie about dyan, mga mass shooter, baka daw ginaya, and so on and so forth. Sabi ko, alam mo, matagal na ako nag-cancel ng Netflix mula nung nalaman ko na involved sila sa mind conditioning, no, ng mga tao, lalo ng mga bata. Kino-condition nila yung mga bata na i-accept yung alphabet agenda, mga ganyan. Tapos yung cuties, yung mga bata na pinapasexy nila para pag nasaan ng mga pedophile. Diyan din yun sa Netflix, di ba? Tapos yan, mass shooter. So yan, mind conditioning yan. So, di ba? Pag mga bata, madali, susceptible sila makontrol. So, lalong-lalo na pag yung mga bata na medyo may delay sa brain, madali makontrol yan. Kaya majority ng mga mass shooters dito sa US, medyo may sayad. Kasi mas madali sila makontrol Mas madali sila. Tapos, yun yan, babalik tayo dun sa una kong sinabi na bago ako matulog kagabi, napanood ko yung pack-up video nila Kabeng Beng Abi. So, masaya yung mga tao. Madami nag-enjoy sa gun show.
Naalala nyo ba kung sinong bansa ang kumukontra sa gun ownership ng Pilipinas? Nung babalik na yung 556, itong bansang to, umapila. Sabi ko, bakit apektado sila sa Pilipinas? 'Di ba? Wag na kayo mag-isip, China, guys, China. So, yung MK Ultra hindi lang naman pinapractice sa US eh. Ginagamit din yan ng China, 'di ba? Binabayaran nila mga politiko. Yung tandaan nyo, tingnan nyo itong GMA 7. Ha? Yung mga terms na ginagamit nila sa news. Tandaan nyo, bilang nagbago, nagiging woke na. Ginagawa kayong woke sa Pilipinas. Bakit? Siyempre, the art of war, Sun Tzu. Palalambutin muna yung karne para mas madaling kainin. Ibig sabihin, palalambutin muna kayo, mas madali kayong sakupin. Sino magbe-benefit pag walang armas ang citizenry ng Pilipinas? Sino magbe-benefit? Okay? So, yan ang aking hula, no? Yan ang aking theory. This is a theory, not a fact. Okay? Disclaimer. Yan ang aking theory. Inaatake nila yung society ng Pilipinas, art of war eh. Hindi kayo atakin ng diretso, sisirain muna yung society. Yan, si Robin ang bilis eh. I-adjust daw yung age of na madaling na makukulong. 15? Kahit adjust kayo na adjust pababa, ang gagawin niyan, susunod dyan, magiging 12 naman ang shooter. Pababain lang nila, pababain. Bakit? Kasi madali sila makontrol. No? Hindi wag nyo haluan ng politika na I think, ang ginawa dati kasi, iniiwasan, marami naninisi kay Kiko Pangilinan, ang ginawa kasi, ang iniiwasan yung bata na makulong, tapos masama do sa mga halangang kaluluwa, tapos, hindi naman pala siya ang may kasalanan, no? Or, hindi niya alam ginagawa. Anyway, debatable yan, napagdebatihan na yan, no? Napagdebatihan na yan na, yung tungkol sa age of consent na yan na pwede makulong and so on and so forth. Ako kung natatanungin nyo, simple na sagot dyan eh. Kasi marami nagtatanong, maski yung sa reporter, anong mangyayari dyan? Dadali na sa DSWD, tapos pakakaulan uli sa society, di ba? Ang problema kasi dyan, baka maging president to ng mga susunod na mass shooters, baka kasi gayahin. Baka kasi gayahin. Okay? So, bantayan nyo ang internet na pinapanood ng mga anak nyo. Kasi baka nabe-brainwash sila. Kita nyo, pare-pare silang t-shirt. Nabe-brainwash yung mga yan. And I think, etong dalawang to, na-profile to. Na-profile. Ano ibig sabihin? Naghanap sila ng pwede, madaling makontrol, tapos binigyan lang ng konting push in the right direction para gawin nila yan. Meron yan one way or indirectly, meron dyan nakialam para matuloy nila yung ginagawa nila. Kasi hindi gawain ng normal na tao yung ginawa nila. Hindi yan gawain. Lalong-lalo na Pilipinas is majority Catholic, na takot tayo na pumunta sa impyerno. Di ba? Pag gumawa tayo ng masama, meron tayong 10 commandments. Paano nangyari yan? It's unbelievable. Kasi merong mga nasa likod to. Ang pinakamasamang mangyayari dito, yung isipin nyo, kasi yan eh. Kasi kakapanood ng mga violent movies. Mas malala ang mga violent movies in the past. Nung wala pang MTRCB, yung mga wala pang mga rated R, rated PG. Mas malala dati. Bakit ngayon merong mass shooting? So, yun nga sinasabi ko sa inyo, may mass shooting sa Amerika, ba't ngayon nandiyan na sa Pilipinas? So, ang mangyari dyan, sabi ko may bansa kasi na ayaw na may mag-armas kayo. Tinaon pa nila na right after ng Tax Expo. No? Tinaon pa talaga nila. May message yan. 'Di ba? May politiko na magpupush ng gun control. Yan ang ginagawa dito lang sa Amerika eh. Every tragedy, palagi may nagpupush ng gun control, magbaban ng baril, magbaban ng Ang pagkakaiba lang natin, ang Amerika may Second Amendment, kaya hindi sila magtagumpay-tagumpay.
No? So, mahaba na tong video na to. Let me know what you think. Sinabi ko na yung saloobin ko. Hindi kayang sabihin to ng mga kasama natin dyan sa Pilipinas kasi meron daw kayong cyberbullying. Sorry, may First Amendment kami dito. No? Kaya, Saturday, I think magla-livestream kami. Mas maganda, mas maaga, pero Saturday yata sila available. Sinabi ko na yung mga di na kaya sabihin. And comment down below. What do you think? See you next time. Bye.